Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik pong muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ang ating Vice President at syempre po ang Malacanang. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga tambay. Ito pong ating Vice President at ang Malacanang na nagsasabing tell to the marine, unbelievable na bagsak ang approval at trust rating negative. Pero sila pa, mababayan, ang sinasabi na tama at walang ginagawang mali at napakahilig magsabi ng fake news. Pakinggan na po natin ang balita. Hindi naniniwala ang Malacanang na dumidistansya si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kaalyado para hindi raw mapag-initan. Pero sa gitna ng panibagong impeachment complaints, ang busy pa rin ang may pinakamataas na satisfaction rating ayon sa SWS. Ano nga sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Matipid ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang muling matanong sa tatlong impeachment complaints laban sa kanya. Ito reaction ninyo sa third impeachment against you po? Naglabas na ba kami ng statement sa reaction? Naglabas na yung yung defense. Oo, naglabas na sila ng reaction. Binisita ng BC ang Hulo-Sulu at ang Zamboanga City para kumustahin ang mga naulila at survivor ng lumubog na ferry sa Basila noong Enero. Sa ngayon, nakatenga pa sa Kamara ang mga reklamo impeachment laban sa BC. Kaugnay naman sa umuugong na kudita sa Senado, dumistansya raw muna ngayon si VP Sara sa mga kaalyado niyang senador. Wala naman akong nakakausap na senador sa term sharing. In fact, hindi ko na nga kinakausap yung mga senators. Kasi napapansin ko kapag merong kumakausap sa akin or tumutulong sa akin or kahit man lang nangangamusta sa akin ay binabanatan ng administrasyon. Pinafailan ng kaso, dinedreten, hinaharas. So, ang nangyayari sa akin ngayon ay hindi ako makikipag-usap sa mga tao para na lang maiwas sila sa init ng ulo ng administrasyon. Buwelta naman dyan ng Malacanang. It's another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyan mga statement, just tell it to the Marines. Sa kabila ng mga panibagong impeachment complaints, tumaas pa rin ang satisfaction rating ng pangalawang Pangulo. Sa inilabas na datos ng SWS survey, positive 28 ang net satisfaction rating ni VP Sara noong mga huling buwan ng 2025. 6 na puntos siyang mas mataas kumpara noong ikatlong quarter. Ginawa ang survey noong November 24 hanggang 30 nitong nakaraang taon. Inilabas ito isang linggo matapos isa publiko ang satisfaction rating ni PBBM na negative 3. Bahagyang mas mataas kumpara sa negative 5 noong third quarter ng 2025. Nagbabalita mula sa frontline. Pambihira pala mga kababayan, tumataas pa pala yung negative. Negative 5, tumaas pa raw ng bahagya, naging negative 3. Negative pa rin. Ibang klase itong mainstream media na to. Nagpapatawa. Saan ka nakakita ng negative mataas? Kahit sabihin mo 1 yan, negative pa rin yan. Bagsak pa rin yan, never tumaas yan. Hindi po ba? Dahil negative na yan. Talaga itong mga tao na ito, sanay na sanay magsinungaling. Umano. Ayan. Yan din po ang tanong natin kay Auntie Claire na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Tell to the Marine, bakit bagsak at sadsad at wala ng grado si BBM na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate? Bakit negative? Dahil nga po, sanay na sanay po yata sila talaga ang totoong nagpapakalat yata ng fake news. Hindi po ba? Katulad po nito mga tambay. Ibalik tanaw po natin mga kababayan. Dahil mismo po siya nung hindi pa siya Yusek. Alam niya po na talamak ang korupsyon ng gobyerno ng tinatawag na kanyang ate na bangag. Mga kababayan. Alam niya. Kaya nga lang nung maging Yusek siya, wala na po mga kababayan. Hindi na po, nabago na po ang pananaw niya. Dahil yata sa napakalaki yatang pondo ng PCO na
Bilyon-bilyon po yata ang pondo ng PCO. Kaya po nabago na po ang kanyang pananaw. Pakinggan po natin ito mga kababayan. Yung dating pananaw niya, nung hindi pa siya Yusek, anong klaseng gobyerno meron? Kung may tao nakakaalam, So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre Teka kasi lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? urgent nga. Urgent. No. Urgent. Okay. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha. Agree po siya na talamak ang korupsyon. At hindi po siya nagpapakalat ng fake news ngayon mga tambay. Ibang klase ito si... Kaya nga po sinasabi ni dating Governor Chavit Singson, ito daw pong tao na ito ay kain suka. Ikaw ba naman, hindi kakain ka ng suka? Napakarami yatang maleta riyan. Hindi kaya? At ito pa mga tambay, isa rin po itong fake news. Dahil ang Vice President po mga tambay, totoo po lahat ng sinasabi noon. Kaya hindi niya na po kinakausap itong mga dumidikit sa kanya senador. Dahil lahat ng dumikit sa kanya, real talk, ay nabibigyan po ng problema. Hindi po ba? Nakita niyo po si Jinggoy, si Escudero, si Villanueva, si Bato, at malapit na rin po isunod si Go. Baka sa mga ilang araw lang, pati si Padilla. Hindi po ba? Kaya nga tell to the marine. Sino po ba talaga nagsasabi ng totoo? Ang Vice President po ba? O ang Malacanang? O ang tagapagsalita na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President? Tell to the marine. Bakit bagsak? Bagsak at negative na ang approval at trust rating sa mga Pilipino na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Ito pa po mga tambay. Ito po kaya, tataas ba ang approval at rating mo? Magiging positive ka ba? Kung ganito ang ginagawa mo sa gobyerno mo, dahil mismo mga kaalyado mo ay nagsasabi na korap kayo. At mismong siya nagsasabi na korap ang gobyerno na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Ito pa po mga kababayan. Ibalik tanaw po natin si Saldico. Ibinunyag din ni Zaldico na naka-face-to-face niya ang Pangulo tungkol sa 100 billion pesos sumunong budget insertion. At sinabihan daw siya nito na huwag pigilan ang pagsisingit ng pondo. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Muling umarangkada ang kontrobersya sa 100 billion pesos na budget insertion matapos ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico laban mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa na namang video, diretsahang sinabi ni Ko na personal niyang nakausap ang Pangulo tungkol sa umano'y insertions. At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Ayon kay Ko, February 2025 nang sumulat siya kay PBBM para ipaliwanag na ginawa lang niya ang utos ng ilang miyembro ng gabinete na nagsabing utos daw ng Pangulo ang pagsingit ng 100 billion pesos sa budget. Isang buwan matapos niyan, nagkaroon daw ng meeting sa Malacanang kasama si Ko, dating House Speaker Martin Romualdez at ang Pangulo. At dito raw, nagalit pa nga ang Pangulo nang pag-usapan ang budget insertion. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Si Justice Undersecretary Jojo Cadiz daw ang nag-ayos ng naturang meeting. Sa mga naunang video ni Ko, si Cadiz ang tinutukoy niyang bagman umano ng Pangulo sa umano'y 1 billion pesos na kickback. Ayon kay Ko, personal pa niyang itong inihatid sa bahay na umano'y bagsakan ng pera sa South Forbes Park. Wala pang pahayag si Cadiz. Pero ayon sa Department of Justice, nananatili siyang Undersecretary. Bagamat nakalive mula November 22 hanggang 28. At wala raw. Tama ya. Fake news yan. Yan po ang mga fake news na sinasabi po ng palasyo. Hindi po totoo yan.
Wala pong pera na ninanakaw ang tinatawag pong bangag. Kaya nga po ang approval at trust rating ay napakataas. Tumataas daw po kumpara daw po sa negative 2. Yung negative 5 daw po ay umarangkada daw po, tumaas daw po at naging negative. Naging negative 2 na lang daw po. Negative pa rin. Kaya nga tell to the marine. Ito pa po mga tambay. Si Bangag na tinatawag na kanyang ate lang po ba, ang may issue na isang damukal na bilyong-bilyong piso na anomalya na korupsyon? Siya lang po ba? Tell to the marine. Dahil mismo po, dito po sa mga file ng DPWH ay sangkot din po ang kanyang anak at ang kanyang pinsan na speaker ng 19 Congress. Ito po mga tambay. Tell to the marine. Kung nagkaroon Sa inilabas na listahan ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism kamakailan, makikita ang 15 mga distrito na nakatanggap di umano ng lion's share o pinakamalaking parte mula sa espesyal na pondo ng DPWH. At ang nanguna sa listahan, ang unang distrito ng Ilocos Norte, kung saan ang tumatayong congressman, ang presidential son, Sandro Marcos. Sumunod naman sa kanya, ang Leyte 1st District, na distrito naman ng pinsan ng Pangulo, ang dating House Speaker Martin Romualdez. Sa PCIJ report, binansagan sina Congressman Marcos at dating Speaker Romualdez bilang pork barrel kings. Hindi na po. Yan po mga tambay. Fake news po yan. Fake news po yan. Lalo-lalo po pagka nagsalita po yung tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President. Fake news po yan. Nagpapakalat ng fake news. Kaya nga po ang approval at trust rating ay bahagya daw po tumaas. Yung negative 5 ay negative 2 na. Tell to the marine. Mga kababayan, unbelievable. Ganyan po sila hindi nagpapakalat ng fake news. At ang fake news po ay mga taong bayan at ang nagpapahayag po ng media ay fake news din po yan. At fake news din po si Saldico. Kaya nga ayaw nilang pauwiin dahil fake news si Saldico. Nakita niyo po, alam na po nila kung nasaan si Saldico, pero hindi pa po nila napapauwi. Last year pa yon, mga kababayan. Ganyan po katindi dahil tell to the marine. Tell to the marine. Hindi po ba? At nakita naman po natin ang Vice President. Sa kabila po ng siya ay nananahimik muna sa issue po ng ganyang politika, lalo-lalo po sa mga ginagawa nilang moro-morong investigasyon. Di po ba? At hindi niya muna pinagkakausap at hindi niya binibigyan ng panahon ng mga senador, ang mga congressman na dumidikit sa kanya. Dahil nga po, mga kababayan, nadidisgrasya at nagiging nalalagay po sa hot seat, lalong-lalo po doon po sa mga kaso na ginagawa po nila, mga kababayan. Kaya nga po dito, nakita nyo po, paano ba naman ginagawa pong tangat bobo mga Pilipino nitong administrasyon na ito? Hindi naman po tangat bobo mga Pilipino. At yung sinasabi po na ang Vice President daw po ang marunong at nagbabanta sa buhay. At sino raw po ba ang may history, lalong-lalo raw po sa pagtsugi? Hindi po ba sila yon? Sila po ang pumapatay at sumutsugi yata ng mga Pilipino. Bakit po? Yung mga proyekto po nila, programa nila, na mahigit 5,500 flood control. Ilang Pilipino po ron ang natsugi sa proyekto po nila? Sino po ba talaga ang nagbabanta at gumagawa po para matsugi ang mga Pilipino? Si BP Sara po ba na wala pang natsugi? Sila po, gano'n na po nakakarami ang natsugi nila sa proyekto nila? Sa Bicol pa lang, ilang daan po ang natsugi ron sa flood control na proyekto nila. Ganon din po sa Batangas, sa Metro Manila, sa Cebu. Hindi po ba? At meron din po mga part sa Mindanao na mga kaalyado nila. Hindi po ba? Sino po ba talaga ang totoo na kumikitil ng buhay
ng mga Pilipino. Real talk. Sino po? Ang pamilya Duterte po ba? Si Vice President Duterte po ba? Si Vice President Sara Duterte po ba? O ang Malacanang na nagsasabi na laging fake news umano ang mga Duterte at sanay na sanay daw pong gumawa ng fake news? Sino po ang napakaraming napapatay ng mga Pilipino? Mga kababayan, nagtatanong lang po. Flood control pa lang, isang damukal na pong namatay na Pilipino. Hindi po ba? Tapos sasabihin mo, sanay na sanay daw magbanta ang Vice President. Unbelievable. Samantalang sila, tsugi na mga Pilipino. Yung pinagbibintangan nila, nagbabanta pa lang. Unbelievable. Samantalang sa panahon nila, tsugi na. Hindi po ba? Kaya nga po dito mga tambay, kaya nga po siya nasasabihang basura eh. Kaya po sila nasasabihang basura. Hindi po ba? Dahil unang-una, lahat ng lumalabas sa bibig nila, umano, ayon sa Vice President, ay puro po basura. Kaya nga po bagsak na bagsak po ang administrasyon nila dahil meron po silang ganitong klaseng USEC umano ayon sa Vice President. Paano ba naman tataas ang approval at trust rating mo? Napakarami ng issue ng korupsyon. Tapos mayroon ka pang ganyang klaseng USEC. Hindi po ba? Sa tingin mo, sa tingin po ninyo, tataas. Kaya nga po mga kabayan, yung sinasabi niyang tell to the Marine, sa kanya po yon. Siya po magsabi sa Marine. Sa bagay po, ang mga Marine po yata ngayon at mga men in uniform natin ay nananatili po yata tulog. At wala po yata nakikita umano na mga issue ng korupsyon, lalo-lalo po sa issue ng pulburon. Hindi po ba? Tulog na tulog po yata, mga kababayan. Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga kababayan, ang sinagot po ng Malacanang dito po sa sinasabi po ng ating Vice President na iniiwasan niya muna dahil ayaw niyang maging siya pang dahilan kaya nagigipit ang mga politiko na dumidikit sa kanya. Iniiwasan niya muna. Trabaho muna siya. Kahit po ang ginagawa pong panggigipit, number 1 po sa kanya pong sitwasyon bilang Vice President dahil alam naman po nila na yan po ang susunod na presidente ng bansa. Hindi po nila mapipigilan yan. Kaya nga po pilit nila pinababagsak ang Vice President dahil malilintikan po sila, tell to the Marine. Hindi po ba? At syempre po mga kababayan, yung isa pong kinatatakot nila mga kababayan, ang sarili nilang mga multo. Takot po sila sa sarili nilang multo. Hindi po ba? At yung sinasabi po ng House of Representatives na Lion King o Lion Share, iba na po ang itawag natin yan. Yan po ang mga buhaya share. Yan ang mga buhaya pork barrel, hindi po ang lion. Hindi po lion share po yan mga tambay, mga bayan. Yan po ang mga buhaya. Buhaya po ng pork barrel, hindi po leon, mga buhaya. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagbibigay po ng komento po ninyo. Like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po mga kabayan, yung nagbibigay naman po ng biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you po kay Eric Hershon ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Gay at Siena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyong tulong at biyaya at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo na tayo pong lahat sana ay loobin na maingatan sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po ninyo. God bless po mga kababayan, mga katambay. God bless po. At tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.